Nagising ako mula sa 6 na buwang pagkakoma. Sinabi sa akin ng anak kong si Junjun, "Itay, ibinigay ko na sa mga biyenan ko ang bahay ninyo. Akala ko mamamatay na kayo." Dagdag pa ng manugang kong si Carla, "Humanap na lang kayo ng ibang titirhan." Kinuha ko ang bag ko at umalis. Pagkalipas ng 3 oras, nang makauwi sila, umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan ang kanilang sigaw ng pagkabigla. "Kilala niyo ba ang pakiramdam na magising at hindi mo na makilala kung nasaan ka?" Eksakto ganoon ako nagbalik buhay, pero hindi ako nasa kama ko. Nasa isang puting kwarto ako, malamig, na may amoy ng disinfektante at nakakairit ang tunog ng mga makina sa paligid ko. Matagal bago luminaw ang paningin ko. Ang ilaw sa kisame ay masyadong malakas, masakit sa mata. Sinubukan kong igalaw ang mga daliri ko at dahan-dahan itong sumunod na parang hindi na sa akin. Isang nurse ang pumasok nang tumunog ang monitor. Tiningnan niya ako na parang nakakita ng multo. "Dr. Reyes, dali! Gising na ang pasyente sa kwarto size." Gising na. Kakaiba ang tunog ng salitang iyon sa aking pandinig. Gising sa ano? Sa sumunod na mga minuto, pumasok ang mga doktor. Nagtanong sila na halos hindi ko maunawaan. "Mang Tonyo, alam niyo ba kung anong araw ngayon? Alam niyo ba kung nasaan kayo?" Tuyong-tuyo ang bibig ko. Kumamot ang lalamunan ko. Nagawa kong bumulong. "Ospital." "Oo, Mang Tonyo. Nagkaroon kayo ng aksidente 6 na buwan na ang nakakaraan. Nakoma kayo. Sa totoo lang, hindi namin inaasahan na gigising pa kayo. 6 na buwan." Ang salita ay bumagsak na parang bato sa tiyan ko. Narinig ko noon ang pamilyar na mga boses sa pasilyo. Lumukso ang puso ko. Si Junjun yon, ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak. Pagkatapos ng 6 na buwang nawawala sa walang katapusang kadiliman, makikita ko na siya. Pero nang pumasok siya sa kwarto, may kakaiba. Gulat ang mukha niya. Oo, pero hindi iyon ang kagalakan na inaasahang makita ng isang ama. Parang higit pa itong pagkabahala, at kasama niya si Carla, ang manugang ko, na may ekspresyon na hindi ko pa nakita kailanman, matigas, malamig. "Itay," dahan-dahang lumapit si Junjun na parang nag-aalinlangan. "Talaga bang gising na kayo?" "Siyempre nagising ako, anak." Mahina ang boses ko, pero sinubukan kong ngumiti. "Salamat sa Diyos, gising na ako." Ang sumunod na katahimikan ay mabigat. Nag-krus ng braso si Carla at tiningnan siya ni Junjun bago muling tumingin sa akin. Huminga siya ng malalim at ang lumabas sa bibig niya ay sumira sa bawat piraso ko na gumagaling pa. "Itay, may sasabihin ako tungkol sa bahay. Ang bahay ko, ang bahay kung saan ko siya pinalaki ng mag-isa matapos mamatay ang nanay niya. Ang bahay na kami ni Aling Nena ang nagtayo ng bawat ladrilyo, kung saan bawat sulok ay may alaala namin. Ibinigay ko ang bahay sa mga magulang ni Carla. Sandali kong inakala na nasa koma pa rin ako, na ito ay isang nakakalitong panaginip, pero hindi ganoon." Nagpatuloy si Junjun sa pagsasalita. "Sabi ng mga doktor, hindi na raw kayo babalik. Sabi nila, mawawala na kayo. At ang mga magulang ni Carla ay mapaalis. Wala silang mapupuntahan. Walang laman ang bahay, hindi na ninyo gagamitin. Kaya ibinigay mo ang bahay ko?" Mahina ang boses ko. Humakbang si Carla. "Tingnan nyo, Mang Tonyo, alam naming mahirap ito. Pero ang totoo, lumipat na ang mga magulang ko. Inayos na nila ang lahat. Kailangan nyo nang humanap ng ibang titirhan kapag lumabas kayo dito. Humanap ng ibang titirhan." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa ulo ko habang tinitingnan ko silang dalawa. Ang anak ko, nandyan siya, sinasabi sa akin na wala na akong bahay at inaasahan niyang tatanggapin ko ito. Humingi ako na dalhin ang bag ko, ang mga personal na gamit ko. Nanginginig ang mga kamay ko. "Itay, anong gagawin niyo?" tanong ni Junjun. At sa unang pagkakataon ay narinig ko ang bahagyang pag-aalala sa boses niya. Tumayo ako mula sa kama sa tulong ng nurse. Mahina ang mga binti ko matapos ang 6 na buwan. Pero hindi ko hahayaan na makita nila akong gumuho. Gagawin ko ang sinabi ninyo. Hahanap ako ng ibang lugar. Lumabas ako sa silid na iyon nang hindi lumilingon. Bawat hakbang sa pasilyo ng ospital ay mabigat, pero nagpatuloy ako.
Tinulungan ako ng receptionist na magpatawag ng taxi. Sir, sigurado ba kayong gusto ninyong umalis ngayon? Lubos akong sigurado. Pagkalipas ng 3 oras, nang bumalik si Junjun at Carla sa bahay na dati akin, doon nagsimula ang hindi nila inaasahan. Pero bago magpatuloy, kailangan ninyong maunawaan kung sino ako dahil ang ginawa nila sa akin ay hindi lang pagnanakaw ng bahay, kundi ang pagbura ng buong buhay. Ang pangalan ko ay Tonyo del Rosario, 69 taong gulang ako, at sa loob ng 35 na taon, naging guro ako ng literatura sa regional na high school sa Cebu. Hindi ako yung tipo ng guro na nagtuturo lang sa blackboard. Pinapaluha ko ang mga estudyante ko sa pagbabasa ng mga akda ni Nick Joaquin. Pinapamahal ko sa kanila si Jose Rizal, si F. Sionil Jose. Ang literatura ang buhay ko, ang paraan ko ng paghinga. Nakilala ko si Aling Nena isang linggo, nang hapon sa isang pagbabasa ng tula sa Sentro Kultural ng Pilipinas. Nagbigkas siya ng tula ni Angela Manalang Gloria na may boses na nagpatigil sa oras. Nang matapos siya, nag-cruise ang aming mga tingin at alam ko. Alam ko lang na ang babaeng iyon ay akin magpakailanman. Nagpakasal kami 6 na buwan pagkatapos. Siya ay isang arkitekto, may mga kamay na makalmos sa dami ng trabaho, ngunit sa parehong oras ay hinahawakan niya ang aking mukha na parang salamin. Magkasama naming itinayo ang aming bahay. At kapag sinabi kong itinayo ay literal. Dinisenyo ni Aling Nena ang bawat detalye. Sinubaybayan ang bawat ladrilyong inilagay. Ako ang pumili ng mga kulay, ng mga halaman sa hardin, ng kahoy ng mga istante kung saan namin ilalagay ang aming mga libro. Ang bahay na iyon ay may kaluluwa. Mayroon itong mga linggo ng hapon na may amoy ng bagong gawang kape. Mayroon itong mga gabi kung saan binabasahan ako ni Aling Nena habang tinitignan ko ang mga gawa. Mayroon itong maliit na silid na pininturahan namin ng asul na langit nang malaman naming nagdadalang tao si Aling Nena kay Junjun. 15 taon ng perpektong kasal hanggang sa araw na nagpasya ang puso ni Aling Nena na oras na para huminto. Mabilis na lumala ang breast cancer sa edad na 41. Inilibing ko ang aking asawa isang Martes ng Nobyembre. Inilibing ko rin ang isang bahagi ng aking sarili, ngunit mayroon akong isang bata na tumitingin sa akin na may mga mata ng kanyang ina, umaasa na magiging sapat akong malakas para sa aming dalawa. Kaya, ginawa ko. Si Aling Nena ay maingat. Iniwan niya ang bahay ng walang utang ni 1 sentimo. Iniwan niya ang ipon na 100,000 piso. Ang perang inipon niya sentimo por sentimo dahil pangarap niyang maglakbay kami sa Italia kapag nagretiro kami. Iniwan din niya ang medalyong puting ginto na pag-aari ng kanyang lola na may litrato namin sa kasal sa loob. Ang alahas na iyon ay nagkakahalaga ng 80,000 piso. Ngunit para sa akin, ito ay walang presyo. Siya iyon malapit sa puso ko. Pinalaki ko si Junjun ng mag-isa. Gumigising ako ng 5:00 ng umaga para maghanda ng almusal. Nagtuturo ako buong araw. Umuuwi ako at mayroon pa ring lakas para tulungan siya sa kanyang mga takdang aralin. Tuwing Sabado, pumupunta kami sa pampublikong aklatan. Tuwing Linggo, nagluluto ako ng paborito niyang adobo. Nang matapos niya ang high school, gusto ni Junjun na mag-aral ng arkitektura tulad ng kanyang ina. Pumupula ang puso ko sa pagmamalaki, ngunit ang magagaling na pribadong unibersidad ay mahal, napakamahal. Ibinenta ko ang mga shares ng aking ama. Ibinenta ko ang kotse na iniwan ni Aling Nena. Sa loob ng 5 taon, nagbayad ako ng 840,000 piso para sa tuition. Hindi ako nagsisisi sa anuman. Siya ang anak ko na tinutupad ang pangarap na hindi nakita ng kanyang ina. Nang makatapos si Junjun, umiyak ako na parang bata sa seremonya. Mahigpit niya akong niyakap noon. Itay, wala sa mga ito ang magiging posible kung wala kayo. Mahal na mahal ko kayo higit sa anuman. 3 taon pagkatapos, gusto niyang magbukas ng sarili niyang kumpanya ng architectural consulting. Kailangan niya ng panimulang puhunan na 1,500,000 piso. Kinuha ko ito mula sa ipon na iniwan ni Aling Nena nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Nagtagumpay ang kumpanya. Umunlad si Junjun, bumili ng German na kotse, branded na damit. Nagsimulang dumalo sa mga eleganteng corporate event.
Masaya akong makita siyang maayos. Kahit na nakatira akong mag-isa sa bahay na napakalaki para sa isang tao, masaya ako. Simple lang ang buhay ko pero ito ay akin. Nagtuturo ako ng libre sa isang community library. Inaalagaan ko ang aking hardin ng hydrangeas, ang paboritong bulaklak ni Aling Nena. Tuwing weekend, nagbabasa ako sa terrace na may tasa ng tsaa. Mayroon akong koleksyon ng mga bihirang libro, mga unang edisyon na inipon ko sa paglipas ng mga taon. Rizal, Joaquin, F. Sionil Jose, Amado V. Hernandez. Ang koleksyon na yon ay nagkakahalaga ng 1,960,000 piso. Ngunit ang tunay na halaga ay nasa mga alaala. Ang bawat libro ay isang tagumpay, isang pagdiriwang, isang regalo. Independent ako, malakas, iginagalang sa komunidad. Iniimbitahan ako ng mga kapitbahay na magkape. Hinaharang ako ng mga dating estudyante sa kalye para magpasalamat. May layunin ang buhay ko. Hanggang 5 taon na ang nakakaraan nang umuwi si Junjun na may balita na magbabago sa lahat. Itay, may nakilala ako. Siya si Carla. Naaalala ko ang unang beses na nakita ko ang manugang ko. Isang Sabado ng hapon yon. Dumating siya na hawak ang kamay ng anak ko. Malapad ang ngiti, nakapusod ang buhok. Maganda, hindi ko itatanggi, pero may kakaiba sa mga mata niya, isang bagay na hindi ko maintindihan. Nagagalak, Mang Tonyo, ang daming kwento ni Junjun tungkol sa inyo. Kinamayan ko siya. Malamig ang kanyang kamay sa kabila ng init. Nag-date sila ng 6 na buwan. Nang ipahayag ni Junjun ang kasal, sinabi ko, "Anak, sigurado ka, kakakilala niyo pa lang." Tumawa siya. "Itay, kapag alam mo, alam mo. Hindi ba't ganyan din kayo ni nanay?" Sumang-ayon ako dahil ganoon nga ang nangyari. Kaya nilunok ko ang aking mga pagdududa at sinuportahan ko sila. Pero may bumulong sa akin na sana'y pinakinggan ko ang aking instinct dahil ang sumunod, aba, doon na talaga ipinakita ng ahas ang kanyang mga pangil. Maganda ang kasal, hindi ako magsisinungaling. Maliit lang, malapit na pamilya lang. Pero mayroon itong hangin ng kaligayahan na dapat mayroon ang bawat kasal. Nagsuot ako ng kulay abong traje na binili ko lalo na para sa okasyon. Si Junjun ay nagliliwanag sa smoking at si Carla ay walang kamatayang ganda. Sa panahon ng salu-salu ko nakilala ang mga magulang niya, si Aling Feli at Mang Bert. Huli silang dumating, medyo gusot ang buhok, masyadong simple ang damit para sa okasyon. Si Aling Feli ay may malalim na eye bags at nanginginig na mga kamay. Hindi tinitignan ni Mang Bert ang sinuman sa mata. Mabilis silang bumati sa lahat at buong gabi silang nakaupo sa isang sulok. Umiinom ng champagne na parang tubig. Mukhang nahihiya si Carla sa kanila. Napansin ko kung paano niya nilalayo si Junjun sa tuwing susubukan ng mga magulang niya na lumapit. "Halika, mahal, batiin natin ang mga tiyo mo." At pupunta siya, iniiwan ang kanyang mga biyenan. Nang bandang huli, sa banyo, narinig ko ang 2 bisita na nag-uusap. Narinig ko na bangkarote na ang pamilya nila. Nawala lahat dahil sa utang, buti na lang at nakahanap siya ng may kayang lalaki. Kumulo ang tiyan ko, pero sinabi ko sa sarili ko na lahat ay may karapatan sa isang bagong simula. Marahil si Carla ay isang talagang mabuting babae na nagsisikap malampasan ang isang mahirap na nakaraan. Gaano ako nagkamali. 3 linggo pagkatapos ng kasal, naghapunan sina Junjun at Carla sa bahay. Gumawa ako ng lasagna, ang resipe na gustong-gusto ng anak ko mula pa noong bata. Inayos ko ang mesa na may lino na mantel na ginagamit ko lang para sa mga espesyal na okasyon. Nagpatay ako ng kandila, gusto kong maramdaman nila na nasa bahay sila. Dumating si Carla, sinisiyasat ang lahat ng kanyang tingin. Hindi ito paghanga, kundi pagsusuri na parang kinakalkula niya ang halaga ng bawat bagay. "Ay, Mang Tonyo, ang laki naman ng bahay na ito para titirhan lang ng isang tao." Ang komento ay lumabas ng kasyual, ngunit may nakatagong lason. "Ito ang bahay na itinayo ko kasama ang asawa ko. May mga alaala sa bawat sulok. Ang mga alaala ay hindi nagbabayad ng bill ng ilaw, di ba?" Tumawa siya. Pero si Junjun ay hindi tumawa. Sa hapunan,
Nagpatuloy siya. Hindi nyo ba naisip na ibenta? Sa perang yan, makakabili kayo ng mas praktikal na apartment, walang hagdan, walang hardin na aalagaan. Isipin nyo ang kalayaan. Kalayaan. Ginamit niya ang salitang iyon na parang ako ay isang bilanggo ng aking sariling buhay. Wala akong balak na alisin ang bahay ko, Carla. Oo. Nag-aalala lang kami. Tumantanda na kayo. Isang araw baka mahulog kayo sa hagdan na, yan, mabali ang inyong balakang. Sumingit si Junjun. Carla, nasa perpektong kalusugan ang itay ko, pero nagawa na ang pinsala, naitanim na ang binhi. Sa sumunod na mga linggo, nagpatuloy ang mga komento, palaging nakabalat kayo bilang pag-aalala. Mang Tonyo, ang password ng bangko nyo ay masyadong komplikado. Naaalala nyo ba? Ay, ang distracted nyo naman. Noong isang araw sinabi nyo na gagawa kayo ng cake, maliban na lang na hindi ko kailanman sinabi na gagawa ako ng cake. Naglilikha siya ng mga pagkalimot na hindi naman umiiral. Sa harap ni Junjun, pinapamukha niya ako na isang nalilito, senile, at siya nabubulagan ng pagmamahal, naniwala. Sa madaling panahon, malalaman ninyo kung paano nilikha ni Carla ang kanyang web ng manipulasyon at kung paano binago ng isang aksidente ang lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Mga Payo ni Lolo. 6 na buwan pagkatapos ng kasal, dumating sila nang hindi nag-aanunsyo isang linggo. Diretsong pumasok si Carla na parang sa kanya ang bahay. Pumunta siya sa kusina, binuksan ang ref ko. Mang Tonyo, expired na naman ang pagkain. Kailangan ninyo ng tulong. Walang expired. Pumunta ako sa grocery noong Huwebes. Tiningnan ako ni Junjun na may awa. Awa mula sa sarili kong anak. Itay, tama si Carla. Hindi kayo pwedeng mabuhay ng mag-isa ng ganito. Paano kung may mangyari at walang makaalam? Junjun, 664 taong gulang ako, hindi 80. Kayang-kaya ko. Pero nakita ko ang pagdududa sa mga mata niya. Nagtagumpay si Carla. Lumipas ang isang taon ng pahiwatig, ng nakalalasong komento na nakabalat kayo bilang pag-aalaga. Hindi siya kailanman direktang nagsasalita, palaging nasa pagitan ng mga linya. Ang ganda ng koleksyon ng libro, pero ang daming trabahong linisin. Ang medalyon na iyan ay mahalaga, hindi ba? Delikado na nasa bahay. Paano kung manakaw? Nagsimula akong makaramdam ng pagkailang sa sarili kong bahay kapag bumibisita sila. Naglalakad si Carla sa mga kwarto na may pangkalkula na tingin, hinahawakan ang mga gamit, binubuksan ang mga drawer. Tinitignan ko lang kung wala akong nakalimutang mahalaga dito. Si Junjun ay lalong nagtatrabaho ng husto, laging nagbibiyahe, at kapag nasa bahay siya, si Carla ang nagsasalita para sa kanya. Pagod na ang mahal ko. Kawawa naman, ang daming responsibilidad, ang responsibilidad ko. Sa isang kumpanya na ako ang nagpondo, sinubukan kong kausapin ang anak ko nang mag-isa ng ilang beses. Junjun, pakiramdam ko hindi ako gusto ni Carla. Itay, nag-iisip lang kayo ng kung ano-ano. Mahal na mahal kayo niya. Palagi siyang nag-aalala. Nag-aalala. Nagsimulang mangilabot ang balat ko sa salitang iyon. 2 taon pagkatapos ng kasal, isang Huwebes ng hapon, bigla silang dumating muli. May dalang halaman si Carla. Dinala ko ang mga ito para pasayahin ang bahay. Mang Tonyo, kailangan ninyo ng mas maraming buhay dito. Inilagay niya ang mga halaman eksakto kung nasaan ang mga larawan ni Aling Nena at Junjun noong bata pa. Nang gusto kong ibalik ang mga larawan sa kanilang lugar, pagkatapos nilang umalis, napansin kong may nawawala. Ang larawan ng 10 kaarawan ni Junjun, kung saan hinihipan niya ang mga kandila at si Aling Nena ay nasa likod na hawak ang balikat niya. Tinawagan ko si Junjun. Anak, may nawawalang larawan dito sa bahay. Itay, naisuksok niyo lang siguro sa ibang lugar at nakalimutan ninyo. Nakalimutan. Ang salitang iyon ang humabol sa akin sa bawat pag-uusap. Napagtanto ko noon ang ginagawa ni Carla. Bumubuo siya ng isang naratibo, ang naratibo na naloloka ako, na senile ako, na hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko, at ang pinakamasama ay gumagana ito. 3
3 taon ng kasal. Ngayon, itinuturing ako ni Junjun na parang marupok. Mas kaunting tawag, mas kaunting bisita. Kapag nagtatanong ako tungkol sa buhay niya, sinasagot ni Carla, "Ayos lang, Mang Tonyo, huwag na kayong mag-alala." Nakita ko ang anak ko na dumudulas sa aking mga daliri at hindi ko siya kayang pigilan. Pero ang universo ay may kakaibang paraan ng pagbabago ng lahat. At ang paraan na pinili nito ay isang walang kontrol na taxi isang Martes ng hapon. Isang ordinaryong Martes iyon. Isa sa mga araw na gigising ka nang hindi mo iniisip na magbabago ang buong buhay mo bago magdilim. Pumunta ako sa bayan para mamili. Kailangan ko ng mga bagong libro para sa mga volunteer class sa library. Kalalabas ko lang sa libreriya na The Bookworm sa Ayala Center na may dalang bag na puno ng mga bagong kopya. Mabigat ang trapiko, normal para sa 3:00 ng hapon. Naghintay ako na maging berde ang ilaw. Tumawid ako sa pedestrian lane. Hindi ko nakita ang taxi na papalapit. Sinabi ng driver pagkatapos na nawalan siya ng preno. Naaalala ko lang ang tunog ng gulong na kumakiskis sa aspalto. At pagkatapos, wala. Sabi nila, lumipad ang katawan ko ng 3 metro. Tumama ang ulo ko sa bangketa. Nagkalat ang mga libro sa kalye. Punong pahina na may halo ng dugo. Ang dugo ko. Dumating ang ambulansya sa loob ng 10 minuto. Dinala ako ng walang malay sa Cebu City Medical Center. Malubhang head trauma, internal hemorrhage. Hindi nagbigay ng pag-asa ang mga doktor. Dumating si Junjun pagkalipas ng 4 na oras. Kasama niya si Carla. Sabi nila, gumuho siya nang makita ako sa ganoong kalagayan. Mga tubo sa lahat ng dako, maga ang mukha, mga pasa na kulay ube na sumasakop sa mga braso ko. "Itay," hinawakan niya ang kamay ko. "Itay, magiging ayos kayo. Kailangan niyo maging ayos." Pero hindi ko narinig. Malayo na ako, napakalayo na. Nakoma ako ng gabing iyon. Malinaw ang mga doktor. Matinding trauma, malawakang cerebral edema. Masama ang prognosis. Sa madaling salita, minimal ang posibilidad na magising. At kung magising man, malamang ay magiging gulay. Ang unang linggo ay kritikal. Natulog si Junjun sa ospital. Nanatili rin si Carla, ngunit nalaman ko pagkatapos, sa pamamagitan ng mga kwento ng mga nurse na nakilala ko nang magising ako, na hindi niya inaaliw ang kanyang asawa, kundi nagmamasid, nagkakalkula. Ang 2 linggo, nagpulong ang mga doktor. Ang pag-uusap na walang sino man ang gustong marinig. "Mr. Junjun, kailangan nating maging makatotohanan. Nagkaroon ng matinding trauma ang iyong ama. Hindi na maaaring magising si Mang Tonyo, at kahit magising, maaaring hindi na maibalik ang mga pinsala sa neurological. Doon nagbago ang lahat. Bumibisita pa rin si Junjun araw-araw, ngunit nagsimulang bumulong ng mga bagay si Carla. Nalaman ko ang lahat ng ito pagkatapos, pinagsama-sama ang mga piraso, nakikipag-usap sa mga naroroon. Mahal, hindi ka pwedeng mamuhay sa ospital na ito magpakailanman. Kailangan ka ng kumpanya mo." Paano ako magtatrabaho na iniisip siya ng ganito? Hindi niya alam na nandito ka, Junjun. Sinabi ng mga doktor na wala siyang nararamdaman. 3 linggo, naging alternate days na lang ang mga bisita. 4 na linggo, tuwing weekend na lang. Sa 2 buwan, nang talagang inilunsad ni Carla ang kanyang pag-atake. Isang nurse na nagngangalang Sofia ang nagkwento sa akin pagkatapos nang magising ako. Narinig niya ang lahat. "Junjun, kailangan nating pag-usapan ng isang seryosong bagay." Nasa pasilyo sila ng ospital. Nag-aayos si Sofia ng mga gamot sa istasyon ng nurse malapit. Mapaalis na ang mga magulang ko. Nagdemanda na ang may-ari. Mayroon silang 3 linggo para umalis. Hindi ito ang tamang oras, Carla. May malaking bahay ang tatay mo, Junjun. Walang laman, nag-iipon lang ng bill. Katahimikan. Hindi mo naman siguro sinasabi ang iniisip ko. Sinasabi ko na tingnan natin ang realidad. Hindi na babalik ang tatay mo. Malinaw ang mga doktor. At kahit bumalik, hindi na siya ang dating siya. Kakailanganin niya ng 24 na oras na pag-aalaga. Malamang ay sa ospisyo. Carla, sa tingin mo ba gusto ko yan? Sa tingin ko kailangan mong maging praktikal.
Nahihiya ang tatay mo na makita ang mga magulang ko sa kalye habang walang laman ang bahay na iyan. Kasinungalingan, kasinungalingan. Hindi ako kailanman nahihiya na tumulong sa sinuman, ngunit hindi sa kapinsalaan ng aking sariling dignidad. At tiyak na hindi ko gusto na kunin ng mga estranghero ang bahay ko. Ngunit si Junjun ay mahina, pagod, wasak sa pagkakita sa kanyang ama sa ganoong kalagayan. Hindi ko alam, Carla, masama ang pakiramdam. Ang masama ay iwanan ang mga tao sa kalye kung may solusyon. Pag-isipan mo, nagtatanim siya ng binhi at pagkatapos ay naghintay. Ika-10 linggo. Halos walang tigil na nagtatrabaho si Junjun. Sinisikap na huwag mag-isip. Huwag mag-isip tungkol sa kanyang ama sa kama na iyon. Huwag mag-isip na baka hindi na niya marinig muli ang aking boses. Bumalik si Carla sa pagkakataong ito ay mas matindi. Mahal. Natanggap ko na ang abiso ng pagpapaalis para sa mga magulang ko. Final na. Sa susunod na linggo, nasa kalye na sila. Hinawakan ni Junjun ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Anong gusto mong gawin ko? May legal na paraan, ikaw ang nag-iisang anak. Wala nang iba ang tatay mo. Pwede kang gumawa ng power of attorney, pansamantalang kunin ang kanyang mga ari-arian. Ito ay para protektahan, Junjun. Protektahan ang kanyang yaman hanggang sa bumalik siya. At kung bumalik siya at malaman, hinawakan ni Carla ang mukha niya. Kung bumalik siya at naway bumalik siya, ipapaliwanag natin sa kanya. Maiintindihan niya. Palagi siyang mapagbigay, di ba? Palagi siyang nag-iisip sa iba. Mapagbigay. Ginamit niya ang aking sariling mga katangian laban sa akin. Nagduda si Junjun. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, pinirmahan niya ang isang abogado na kaibigan ni Carla. Nalaman ko pagkatapos na ito ay hindi tapat. Mayroon na siyang record sa Integrated Bar of the Philippines. Inihanda niya ang mga dokumento. Power of attorney na may peking pirma ko. Deed of donation na may peking pirma ko. 3 buwan ng koma. Lumipat sina Aling Feli at Mang Bert sa bahay ko. 4 na buwan, nagsimula silang magbenta ng mga gamit ko. Ang medalyong puting ginto na may larawan ng kasal, ibinenta ng 48,000 piso sa isang tindahan ng alahas sa bayan. Kalahati ng tunay nitong halaga. Kailangan nila ng mabilis na pera. Ang koleksyon ko ng mga bihirang libro, inianunsyo sa isang sales site bilang lote ng mga lumang libro. Mga librong nagkakahalaga ng 1,600,000 piso, halos libreng ibinigay. Ang mga muebles na pinili namin ni Aling Nena, pinalitan ng murang mga bagay, walang kasaysayan, walang kaluluwa. Pumunta si Junjun sa bahay ng ilang beses. Sinabi sa akin ni Sofia na palaging nag-iimbento ng mga dahilan si Carla para hindi siya pumunta. Mahal, nagre-renovate ang mga biyenan mo. Maghintay na lang tayo sandali. Ngunit kapag nagpipilit siya at pumunta, nakikita niya ang mga pagbabago at nakaramdam ng buhol sa dibdib. Alam niyang mali, ngunit palaging pinapatahimik siya ni Carla. Pansamantala lang yan, kapag bumuti ang tatay mo, ibabalik natin ang lahat, maliban na lang na hindi ako gagaling. Iyon ang pinaniniwalaan ng lahat, 5 buwan. Ang mga bisita ay naging tuwing 2 linggo. Dumating si Junjun, hinawakan niya ang kamay ko, dahan-dahang umiyak. Patawad, Itay, patawad sa lahat. Ngunit ang paghingi ng tawad ay hindi nagbalik ng bahay ko, hindi nagbalik ng mga libro ko, hindi nagbalik ng medalyon na ang huling pisikal na bagay na nag-uugnay sa akin kay Aling Nena. At pagkatapos, sa 6 na buwan, nang lahat ay inilibing na ako ng buhay, bumukas ang aking mga mata. Ano ang nangyari habang nakikipaglaban ako para sa aking buhay sa koma? Well, nalaman ko lang pagkatapos, piraso-piraso, dokumento-dokumento, saksi-saksi. At bawat pagtuklas ay parang pagtanggal ng benda sa isang sugat na hindi kailanman ganap na gagaling. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano nila ninakaw ang aking buhay sa legal na paraan. Ang abogado na nahanap ni Carla ay si Atishan Ramirez. Isang maliit na opisina sa isang commercial building sa bayan, malayo sa mga malalaking law firm. Ang uri ng abogado na hindi masyadong nagtatanong at lumulutas ng mga problema na hindi lulutasin ng mga tapat na abogado. Naghanda siya ng 2 pangunahing dokumento, isang power of attorney na nagbibigay ng buong kapangyarihan at isang deed of donation
Pareho itong nangangailangan ng aking pirma. Detalye. Ako ay nasa malalim na koma sa loob ng 3 buwan, ngunit hindi ito naging hadlang para kay Atima Ramirez. Kinuha niya ang mga lumang dokumento ko na hawak ni Junjun, isang lumang power of attorney na ibinigay ko sa kanya ilang taon na ang nakakaraan para makapag-ayos siya ng simpleng bank transactions. Iniskan niya ang aking pirma, perpektong ginaya gamit ang specific software, pagkatapos ay inilimbag ito sa mga bagong dokumento, peking pirma. Mayroon din siyang kontak sa isang notarial office, isang tiwaling empleyado na naglalagay ng pagpapatunay ng pirma nang wala ang taong naroroon, 1,000 piso bawat selyo. Ang presyo ng aking bahay ay 100 selyo ng suhol. Pumirma si Junjun bilang saksi. Pumirma siya na naniniwalang pinoprotektahan niya ang ari-arian ng kanyang ama. Nakumbinsi siya ni Carla na ito ay isang pansamantalang precautionary measure hanggang sa magising ako, maliban na lang na hindi pansamantala ang deed. Ito ay isang permanenteng, hindi mababawi na donasyon kay Aling Feli Martinez Blanco at Mang Bert Augusto Blanco, ang kanyang mga magulang. Nang handa na ang mga dokumento, inirehistro ni Attorney Ramirez ang mga ito sa Registry of Deeds. Isang tag-ulan na Huwebes ng Mayo, ang bahay ko na nagkakahalaga ng 14 to 400,000 piso ay nagbago ng may-ari habang ako ay walang malay, 15 kilometro ang layo. Lumipat sina Aling Feli at Mang Bert kinabukasan. Dumating sila na may isang maliit na delivery van. Wala silang masyadong dala. Mga lumang muebles, mga kahon na nakatali ng lubid, mga kutsyon na nakatali sa bubong ng van. Gulat na gulat ang mga kapitbahay. Si Aling Nena na nakatira sa tabi sa loob ng 20 taon ay tumawid sa kalye para magtanong, "Mga kamag-anak ba sila ni Mang Tonyo?" Ngumiti si Aling Feli ng peke. "Kami ang mga magulang ng manugang niya. Dito kami pansamantala habang nagpapagaling siya sa ospital." Pansamantala. Isa pang kasinungalingan. Sa loob ng 2 linggo, hindi na akin ang bahay. Tinanggal nila ang mga lino na kurtina na binili ko sa isang espesyal na butik, ang mga nagpapasala ng liwanag ng hapon sa perpektong paraan. Naglagay sila ng mga kurtina na plastik na nagkakahalaga ng 100 piso bawat metro. Sinira nila ang mga kuwadro sa dingding, mga landscape na binili namin ni Aling Nena sa mga paglalakbay, isang watercolor ng Palawan, isang engraving ng Baguio. Ibinenta nila sa isang tiangge ng 5,000 piso. 5,000 piso. Ang mga kuwadro na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 50,000. Ang aparador sa dining room. Mana mula sa aking lola, solid wood. Ibinenta ng 9,000 piso sa isang classified ad. Lumang muebles, nasa mabuting kondisyon. Isang reseller ang bumili at malamang ay ibinenta ito ng 10 beses na mas mahal. Ngunit ang pinakamasama ay ang medalyon. Ang alahas na iyon ay higit sa 30 taong gulang. Ito ay 18 karat na puting ginto na may mga filigree details. Ito ay pag-aari ng lola ni Aling Nena, napunta sa kanyang ina at pagkatapos ay sa kanya. Sa araw ng aming kasal, isinuot niya ito sa aking leeg at sinabi, "Ngayon, dala mo ang kasaysayan ng aking pamilya kasama ang sa atin." Sa loob ay may larawan namin, 3 buwan ng kasal. Si Aling Nena na nakatingin sa akin na may ngiting nagpapaliwanag sa lahat. Ako nakakatuwang umibig. Dinala ni Mang Bert ang medalyon sa isang tindahan ng alahas sa pangunahing avenida. Nag-alok ang may-ari ng 68,000 piso. Tinanggap niya ang 48,000. Kailangan niya ng mabilis na pera para bayaran ang mga lumang utang. 48,000 piso. Ibinenta niya ang 70 taon ng kasaysayan sa halagang 48,000 piso. Itinapon ang larawan sa basura. "Gusto ko lang ang alahas," sabi ni Mang Bert sa huyero. Ang aking mga bihirang libro ay nagkaroon ng katulad na kapalaran. Unang edisyon ng Noli Me Tangere. Unang edisyon ng El Filibusterismo. Unang edisyon ng Mga Ibong Mandaragit. Mga librong nakolekta ko sa loob ng 30 taon na hinanap ko sa mga lumang tindahan ng libro, sa mga auksyon na iningatan ko gamit ang mga protektor at pag-aalaga. Ibinulsa ni Aling Feli ang lahat sa isang kahon, inianunsyo online. Lumang libro, kumpletong lote. Isang kolektor mula sa Maynila ang nakakita ng ad at halos atakihin.
Ang mga librong iyon ay madaling nagkakahalaga ng 1,960,000 piso. Nag-alok siya ng 32,000. Tinanggap niya ang 24,000 dahil cash ang bayad ng lalaki. Ang mga damit ni Aling Nena na iniingatan ko pa, hindi ko kayang ipagkaloob. Ito ang huling pisikal na bagay niya. Pumunta sa isang market ng segunda mano para sa kawanggawa. Hindi pa nga ibinenta, inalis lang. Lumang damit na sumasakop sa espasyo. Sinunog nila ang mga larawan sa hardin. Totoo. Nagpaganap sila ng apoy at inihagis ang buong album. Bakit magtatago ng mga larawan ng mga taong hindi man lang natin kilala? Sabi ni Aling Feli habang inihahagis ang aking wedding album sa apoy. Ang mga larawan ni Junjun noong sanggol pa, ang mga kaarawan, Pasko, paglalakbay, ang larawan ni Aling Nena na karga si Junjun, bagong silang na may luha ng emosyon sa kanyang mga mata. Lahat ay naging abo. Nakita ito ni Aling Nena mula sa bintana at halos tawagan ang pulis. Ngunit naisip niya, pamilya sila, dapat alam nila ang ginagawa nila. Bumisita si Junjun sa bahay ng ilang beses sa mga buwang iyon. Palaging nag-iimbento ng mga dahilan si Carla para hindi siya pumunta. Ngunit kapag masyado siyang nagpipilit, wala siyang pagpipilian. Sa unang pagkakataon na nakita niya ang mga pagbabago, namutla siya. Nasaan ang aparador ng lola? Ay mahal. Niyakap siya ni Carla mula sa likod. May anay. Kailangang alisin ng tatay ko. Pero iningatan namin ang mga pinggan para sa iyo. Kasinungalingan. Nabenta na ang mga pinggan kasama ang lahat. At ang mga kuwadro ay inaayos. Masama ang kondisyon. Mas marami pang kasinungalingan. Naglakad si Junjun sa bahay na parang multo. Nakita niya na hindi na ito ang bahay ng kanyang ama. Ngunit palaging may paliwanag si Carla, palaging pinapatahimik, palaging kinukumbinsi na pansamantala lang ito hanggang sa magising ako. Maliban na lang na sa kaibuturan, isang boses ang bumubulong, hindi magigising ang tatay mo. At kung hindi siya magigising, hindi na kailanman matatapos ang kasinungalingan na ito. Ngunit nagising ako at nang magising ako, dala ko ang uhaw sa hustisya na hindi nila kailanman naisip. Lumabas ako sa Cebu City Medical Center alas 9 ng umaga. Naalala ko ang eksaktong oras dahil tiningnan ko ang orasan sa reception habang pinipirmahan ko ang mga papeles ng voluntary discharge. Ang receptionist, isang binibini na may bilog na salamin, ay nag-aalala. Mang Tonyo, sigurado kayo? Inirekomenda ng mga doktor ang ilang araw pa ng obserbasyon. Sigurado ako. Ang boses ko ay matatag, mas matatag kaysa sa inaasahan ko pagkatapos ng 6 na buwan na hindi nagagamit. Nanginginig ang mga binti ko. Oo, mahina pa rin ang katawan ko, ngunit ang aking isip ay hindi kailanman naging kasing linaw. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bag ng mga personal na gamit. Mayroon itong 4 missed calls. 76 ang galing kay Junjun mula sa mga unang araw ng koma. Pagkatapos ay lumayo ang pagitan. Ang huli ay mula 2 linggo na ang nakakaraan. Nagpatawag ako ng taxi gamit ang app. Ang driver ay isang lalaki na nasa 50s. May kulay abo na buhok, mahina ang radyo na tumutugtog. Musika ni Regine Velasquez. Saan tayo pupunta, boss? Sinabi ko ang direksyon. Ang aking direksyon. O kung ano ang dapat kong tawagin. Sa loob ng biyahe, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang lungsod ay napakakaunti ang pagbabago sa loob ng 6 na buwan, ngunit parang iba. Ang parehong kalye, ang parehong traffic lights, ang parehong panaderya sa kanto, ngunit ako ay ibang tao na nakatingin sa kanila. 23 minuto pagkatapos, huminto ang taxi sa harap ng bahay ko. Sinabi ko, bahay ko, lumang ugali, iba ang gate. Pininturahan ito ng madilim na berde. Dati, beige ito. Isang malambot na beige na pinili ni Aling Nena dahil umaayon ito sa kulay ng mga ladrilyo. Madilim na berde, mura. Mula sa mga lata ng pintura sa Home Depot, binayaran ko ang pamasahe. Nagtanong ang driver kung kailangan ko ng tulong para makapasok. Tumanggi ako. Bumaba ako sa kotse na nararamdaman ang bawat kalamnan na nagpoprotesta. Ngunit nakatayo, palaging nakatayo. Pinindot ko ang doorbell. Naghintay ako. Narinig ko ang mga yabag na nagkaladkad mula sa kabilang panig. Bumukas ang pinto at naroon siya,
Si Aling Feli, gusot ang buhok, kupas na floral na bata, tsinelas, amoy ng lumang kape at sigarilyo. Tiningnan niya ako na parang nakakita ng imposible. Bumukas ang bibig niya, sumara, bumukas ulit. Mang Tonyo, pwede akong pumasok? Hindi ito tanong, kundi isang pagsubok. Gusto kong makita kung gaano kalala ang kawalang hiyaan. Tumingin siya sa likod, kinakabahan. Tingnan niyo kasi, ang bahay ngayon ay kay Carla. Hindi niya sinabi nagising na ako. Well, nagising ako. Pinilit ko ang daan. Tumama ang balikat ko sa kanya habang tumatawid sa pinto. Pumasok ako sa sala ko o kung ano ang natira dito. Masama ang amoy. Hindi na ito amoy ng lavender at brewed coffee. Amoy ito ng lumang prito at amag. Ang mga dingding ay may mansa ng amag na wala dati. Ang tunay na leather na sofa na binili namin ni Aling Nena sa isang designer furniture store ay nawala. Sa lugar nito ay isang brown na tela na sofa na may kupas na velvet. Ang mahogany na bookshelf na may mga libro ko ay pinalitan ng isa sa mga MDF white bookshelf na nagkalat sa kanto na may random na chucherias, murang porselana na manika, plastic na vase. Walang libro. Dahan-dahan akong naglakad sa sala. Bawat hakbang ay isang saksak, ngunit hindi ko hinayaan na may makahalata. Mukha ng bato, matatag na mga kamay. Lumabas si Mang Bert mula sa kusina. Malaki ang tiyan na nagpapaga sa t-shirt. May hawak na beer. 10:30 ng umaga. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako para kunin ang ilan sa mga gamit ko. Nagpakita ng pagmamataas si Aling Feli. Walang sayo dito. Nag-abiso na si Carla. Sa amin na ang bahay na ito ngayon. Nakadokumento. Nakadokumento? Kumurap ako. Paano? Ang paglipat ay nakadokumento, nakarehistro, legal. Humakbang si Mang Bert, lumalaki ang dibdib na nagsisikap takutin. Tingnan nyo, nagpapagaling kayo, di ba? Kaya mas mabuti na umalis kayo ng payapa. Inayos ng tama ng manugang namin ang lahat. Ayos lahat ng papeles. Nalilito pa rin kayo dahil sa aksidente. Nalilito. Palaging ang salitang iyon. Umakyat ako sa hagdan. Sumunod sila. Uy, saan ka pupunta? Dumiretso ako sa kwarto ko. Bukas ang pinto. 3 hakbang ako sa loob at kailangan kong humawak sa frame. Wala nang natira. Ang matrimonial na kama na gawa sa matibay na kahoy, kung saan ako natulog kasama si Aling Nena sa loob ng 15 na taon, ay nawala. May isang single bed na may kupas na kumot. Ang aparador na may salamin kung saan ko nilalagay ang aking mga alahas ay wala na. Isang bakal na closet na may nakabiting lumang damit. Ang desk kung saan ko tinatama ang mga papel ay naging plastic na mesa na may puno ng ashtray. Binuksan ko ang built-in na aparador. Nawala ang mga damit ko. Sa lugar nito, mga kupas na pantalon, kupas na kamiseta, mga polar jacket mula sa Tiangge. Nasaan ang medalyon ko? Katahimikan. Ang medalyong puting ginto na nasa 2 drawer ng aparador. Nasaan? Inilihis ni Aling Feli ang tingin. Wala akong alam tungkol sa medalyon. Nasaan ang mga libro ko? Anong mga libro? Ang 100 libro na nasa bookshelf sa sala. Unang edisyon, koleksyon ng 30 taon. Nasaan? Bumuntong hininga si Mang Bert. Matagal nang nawala ang mga lumang libro na yon. Nawala na kung saan. Wala namang pakialam. Hindi nyo na rin naman gagamitin. Sa sandaling iyon, may nagbago sa akin. Alam ninyo ba kapag tinitingnan ninyo ang isang tao at napagtanto ninyo na ang pagsasalita ay walang saysay, na ang mga taong iyon ay walang ideya sa kanilang ginawa, na wala silang pagsisisi o kahihiyan o sangkatauhan? Well, ganun ako bumaba ng hagdan ng tahimik. Sinundan nila ako, umaasa ng sigaw, umaasa ng iyak, umaasa ng drama. Wala akong ibinigay sa kanila. Sa pinto, humarap ako sa kanilang dalawa. Ibinenta niyo ang mga libro ko. Nagkrus ng braso si Aling Feli. At ibinenta niyo rin ang medalyon. Nagkibit balikat si Mang Bert. Nandoon lang, hindi ginagamit. Walang silbi. Sinunog niyo ang mga larawan ko. Nagkasala na katahimikan. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon mula nang magising ako mula sa koma, ngumiti ako. Hindi ito ngiti ng kagalakan, kundi ngiti ng isang taong nakita ang lahat ng baraha ng kalaban
at alam eksakto kung anong laro ang gagawin. Naiintindihan ko. Tumalikod ako at lumabas. Sumigaw si Aling Feli sa likod ko. Kung pupunta kayo sa pulis, may mga papeles kami. Lahat ay nakarehistro. Wala kayong makukuha. Hindi ako sumagot. Naglakad lang ako sa kalye. Mahina ang mga binti, ngunit mataas ang noo. Sumakay ako ng isa pang taxi. Sa pagkakataong ito, sa bahay ni Pedro. Binuksan ng kaibigan ko ang pinto at niyakap ako ng mahigpit na halos matumba ako. Tonyo, Diyos ko, nagising ka. Tumawag si Junjun kahapon para sabihin na nagising ka, pero hindi kita makausap. Pumasok ako. Umupo sa kanyang upuan. Tinanggap ang baso ng tubig na inalok niya sa akin. Pedro, kailangan ko ng pabor. Kahit ano, anong kailangan mo? Kailangan ko ng pinakamahusay na abogado na kilala mo at kailangan ko na walang sino man ang makaalam na nandito ako. Tiningnan niya ako sa mata at naunawaan. Pagkatapos ng 40 taon ng pagkakaibigan, hindi na kailangan ng paliwanag. May kilala ako, si Atty. Garcia, walang awa, hindi kailanman natatalo sa kaso. Maaari ba kang mag-schedule ng appointment ngayon? Ngayon, Pedro. Bawat oras na lumilipas ay isang oras kung saan sila ay natutulog ng payapa. Iniisip na nanalo sila. Kinuha niya ang telepono, tumawag. 20 minuto pagkatapos, kumpirmado na. Habang ipinagdiriwang nina Junjun at Carla ang aking pagtanggap sa sitwasyon, inihahanda ko ang impyerno na ilalabas ko sa kanila. Ang opisina ni Atibuna Garcia ay nasa ika-12 palapag ng isang commercial building sa Makati. Tinted windows, resepsyon na may marmol na sahig, malinis na sekretarya na nag-alok sa akin ng kape pagdating ko. Suot ko pa rin ang damit na suot ko nang lumabas ako sa ospital. Kulay abong jogging pants, simpleng puting kamiseta, velcro sneakers. Mukha akong isang walang malay na matanda na nawawala sa maling gusali. Nagkakamali ang mga hitsura. Personal akong sinalubong ni Atty. Garcia, isang lalaki na nasa 50s, malinis na navy blue na suit, manipis na rimmed na salamin, matatag na kamay, ang uri ng abogado na mahal, ngunit nagbibigay ng resulta. Mang Tonyo, sandaling nakausap ko si Pedro tungkol sa iyong sitwasyon, ngunit kailangan kong ikwento mo sa akin ang lahat, bawat detalye ay mahalaga. Umupo ako sa leather chair sa harap ng kanyang desk. Huminga ako ng malalim at ikinuwento ang lahat. Ang aksidente, ang koma, ang paggising na walang inaasahan, ang bomba na ibinagsak ng anak ko paggising ko, ang bahay na nailipat, ang mga biyena na naka-install, ang mga ari-arian na naibenta, ang medalyon, ang mga libro, ang mga larawan na nasunog. Nagtatala si Atty. Garcia, ngunit sa isang punto ay huminto siya sa pagsusulat at tiningnan lang ako. Mang Tonyo, may ideya ba kayo sa tindi ng krimen na ginawa sa inyo? Oo, kaya ako nandito. Sumandal siya sa kanyang upuan. Pagsasamantala ng mga dokumento, aggravated fraud, breach of trust, possession of stolen goods. Depende sa kung ano ang mahahanap natin, maaring may iba pa. Maaari ba nating baligtarin ang sitwasyon? Oo, ngunit magiging digmaan ito, Mang Tonyo. Lalaban sila, magsisinungaling sila, susubukan nilang patunayan na kayo ay walang kakayahan, na kayo ay sumasang-ayon, na ngayon kayo ay nalilito. Hayaan silang subukan. Ngumiti ako. Isang maliit na ngiti, ngunit may paggalang. Kailan kayo nagising mula sa koma? X na oras na ang nakakaraan. Kumurap siya. X na oras at nandito na kayo na naghahanda ng legal na estratehiya. X na buwan, mahabang panahon para magmuni-muni. Kasinungalingan. Hindi ako conscious sa coma, pero magandang pakinggan. Hinampas ni Atty. Garcia ang desk. Sige, kakailanganin natin ng ebidensya. Maraming ebidensya. Una, kumpletong neurological examination para patunayan ang iyong buong mental capacity. Magpa-schedule ako para bukas. Pangalawa, graphological expert analysis sa mga dokumento ng paglilipat ng bahay. Ang pirma ko ay peke. Lubos akong sigurado. Pangatlo, bank statements ng lahat ng iyong bank transactions sa panahon ng koma. Napatigil ako. Transactions? Anong transactions? Tiningnan niya ako ng seryoso. Mang Tonyo,
Kung pinilit nilang gumawa ng pekeng dokumento para kunin ang bahay ninyo, malamang ay ginalaw din nila ang inyong bank accounts. Kinilabutan ako. Pagkalipas ng 2 oras, nasa bangko kami. Ang direktor nagulat sa aking paglabas, narinig ang tungkol sa aksidente. Akala niya hindi na ako babalik. Kasama si Atarion Garcia at lahat ng medical documentation na nagpapatunay na ako ay nasa coma. Nakakuha kami ng kumpletong access sa mga bank statements. Ipinrint ng direktor ang 6 na buwan ng mga transactions. Umupo ako sa isang pribadong silid. Nagsimula akong magbasa. Unang pahina, normal. Pensyon na pumapasok, automatic bills na lumalabas. Ikalawang pahina, isang withdrawal ng 170,000 piso. Petsa. Ilang linggo pagkatapos ng aksidente, ako ay nasa coma. Ikatlong pahina, isa pang withdrawal ng 200,000 piso. 3 linggo pagkatapos. Ika-4 na pahina, transfer ng 840,000 piso sa account ni Junjun Del Rosario. Ang anak ko. Ika-5 pahina, mas maraming withdrawals. 260,000, 420,000, 500,000. Sa kabuuan, 2,360,000 piso ang nawala sa aking savings habang ako ay nakikipaglaban para sa aking buhay sa kama ng ospital. Nanginginig ang kamay ko na hawak ang mga papeles na iyon. Inilagay ni Atty. Garcia ang kanyang kamay sa aking balikat. Humihinga lang, Mang Tonyo. Huminga ako. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ninanakaw nila ang lahat, abogado. Ang bahay, ang mga bagay, ang mga alaala, ang pera, lahat. At babawiin natin ang lahat, bawat piso, bawat bagay na makukuha natin at magbabayad sila, Mang Tonyo, sa kasong kriminal. Kinabukasan, ginawa ko ang kumpletong neurological exams, scan, MRI, cognitive tests, psychiatric evaluation. Humanga ang neurologist na nag-examine sa akin. Mang Tonyo, isinasaalang-alang ang tindi ng trauma na naranasan ninyo, ang inyong paggaling ay, isang medikal na himala. Walang anumang cognitive sequela perpektong memorya, perpektong logical reasoning, ganap na napanatili ang kakayahan sa paghuhusga. Hiniling ni Atty. Garcia na idokumento at pirmahan ang lahat. Samantala, inutusan niya ang isang graphologist na suriin ang pirma sa mga dokumento ng donasyon ng bahay. Resulta, halatang peke. Anumang mediocre na perito ay makikilala ito. Paano ito nangyari sa notarial office? Dahil mayroong nag-seal ng pirma nang hindi nagbe-verify, iimbestigahan din namin yan. Ang sumunod na mga araw ay matindi. Nanatili ako sa bahay ni Pedro na nag-alaga sa akin na parang kapatid. Pinakain niya ako, tinulungan akong makabawi ng lakas. Nakinig sa aking mga daing sa mga gabing, hindi ako makatulog kapag masyadong mabigat ang lahat, ngunit sa araw, ako ay isang makina ng digmaan. Natuklasan ni Atty. Garcia ang abogado na nagpeke ng mga dokumento, si Atty. Sao. Ramirez ay mayroon ng 3 disciplinary proceedings sa Integrated Bar of the Philippines. Nahanap namin ang empleyado ng notarial office na nag-seal ng hindi nagbe-verify. Nasa ilalim na ito ng investigasyon para sa iba pang irregularidad. Sinubaybayan namin ang pagbebenta ng aking mga libro. Nahanap namin ang bumili, isang kolektor mula sa Davao. Nahawak pa rin ang resibo na nakapangalan kay Aling Feli. Pumayag siyang magpatotoo. Nahanap namin ang tindahan ng alahas na bumili ng medalyon. Mayroon silang record ng transaksyon. Ibinenta ito ni Mang Bert gamit ang kanyang sariling ID. Bobo. Bawat piraso ng puzzle ay nagkakasya. Sinubukan akong tawagan ni Junjun ng 3 beses sa unang linggo. Hindi ako sumagot. Sa ikalawang linggo, lumitaw siya sa bahay ni Pedro. Binuksan ni Pedro ang pinto. Pedro, nandyan ang tatay ko. Kailangan ko siyang makausap, ipaliwanag. Ayaw kang kausapin, Junjun. Pakiusap, 5 minuto lang. Maaayos ko ang lahat. Mababaligtad ko ang lahat. Dapat inisip mo muna yan. Isinara niya ang pinto sa mukha ng anak ko. 15 araw pagkatapos ng aking paggising mula sa coma, pumasok si Atty. Garcia sa opisina na may hawak na USB drive at isang ngiti na nagpatayo sa akin sa upuan. Mang Tonyo, nakakuha ako ng isang bagay na magbabago sa lahat.
Ang Cebu City Medical Center ay may mga security camera sa mga common areas, pasilyo, waiting rooms, at ang ilan ay may audio. Bilis ng puso ko. Nakakuha ako ng judicial authorization para ma-access ang mga recording ng panahon ng inyong coma at nahanap ko, well, mas mabuti na makita ninyo. Isinaksak niya ang USB drive sa laptop, binuksan ang isang file. Petsa, 10 linggo pagkatapos ng aking aksidente. Pasilyo ng ika-4 na palapag ng ospital. Black and white ang imahe, ngunit malinaw. Lumitaw sina Carla at Junjun sa screen. Sila ay nag-iisa. Hinawakan niya ang braso niya, hinila siya papalapit, nagsimulang magsalita. Ang audio ay mahina, ngunit perpektong nauunawaan. At ang narinig ko sa recording na iyon ay ang patunay na ang anak ko ay hindi lamang mahina, siya ay isang kasabwat. Itinaas ni Atati Garcia ang volume. Ang boses ni Carla ay lumabas mula sa mga speaker ng computer, malinaw na parang kristal. Junjun, kailangan na ngayon. Natanggap na ng mga magulang ko ang final eviction order. Hinimas ni Junjun ang mukha niya sa kanyang mga kamay. Pagod siya, halatang halata na wasak. Carla, hindi ko alam, masama ang pakiramdam na gawin ito habang nasa ganoong kalagayan siya. Ang masama ay iwanan ang mga magulang ko sa kalye kung may solusyon. May malaking bahay ang tatay mo, walang laman, nag-iipon lang ng alikabok at bill. Pero hindi lang desisyon ko, bahay niya yan. Umikot si Carla at humarap sa kanya. Sa recording, kitang-kita ang kanyang kalkuladong, malamig na ekspresyon. Junjun, mahal ko, tingnan mo ako. Malinaw ang mga doktor. Hindi na babalik ang tatay mo at kahit magkaroon ng himala na hindi mangyayari, magiging vegetative state siya. Kakailanganin niya ng asylum. Espesyal na pangangalaga. Kakayanin mo bang bayaran iyon habang pinapanatili ang bahay na iyan na walang laman? Carla, gusto ba ito ng tatay mo? Gusto ba niya na tulungan mo ang pamilya ko? Palagi siyang mapagbigay, palagi siyang nag-iisip sa iba. Ginagawa lang natin ang gagawin niya. Matigas ako sa upuan ng opisina na tinitingnan ng eksena na ito. Ang babaeng ito na ginagamit ang aking mga katangian laban sa akin, naglalagay ng mga salita sa aking bibig na hindi ko kailanman sasabihin. Sa screen, nagduda si Junjun pagkatapos ay umiling. Hindi ko kaya. Kung sa himala ay magising siya at malaman. At pagkatapos ay sinabi ni Carla ang sumira sa anumang pagdududa na mayroon pa ako tungkol sa kanyang mga intensyon. Hindi siya magigising, Junjun. At alam mo kung bakit. Dahil kapag namatay siya, magkakaroon ka ng lahat. Ang bahay, ang perang natira, lahat. At sa panahong iyon, naka-install na ang mga magulang ko. Ipaliwanag mo na pansamantala lang, walang magtatanong. Ngayon, kapag namatay ang tatay mo, sinabi niya ng literal, naghihintay na mamatay ako na parang naghihintay ng isang package. Umatras si Junjun. Carla, ay sa ngalan ng Diyos, huwag kang magpakita ng gulat. Alam ng lahat na wala na siyang pagkakataon. Nagbigay ang mga doktor ng 2% na posibilidad. Panahon na lang ang naghihiwalay. Kaya, bakit hindi lutasin ang problema ng mga magulang ko? Samantala, pinag-uusapan mo ang tatay ko. Pinag-uusapan ko ang pagharap sa realidad. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Sa tingin mo ba hindi masakit? Pero, may kailangan na maging praktikal dito dahil nalilibing ka sa kasalanan at hindi ka makapag-isip ng tama. Mabigat na katahimikan. Tumingin si Junjun sa sahig. Pinahina ni Carla ang kanyang boses. Mahal, alam kong mahirap, pero isipin mo kung ano ang gustong gawin ng tatay mo. Iiwanan ang mga mahal mo sa kalye o gagamitin ang isang resource na hindi magagamit. Hindi niya ginagamit ang bahay na iyon. Hindi niya nagagamitin. Pinapabilis lang natin ang hindi maiiwasan. Tiningnan ni Junjun ang kanyang mga mata at ang sinabi niya ay naghati sa akin. At kung magising siya, hindi siya magigising. Pero kung magising siya, hinawakan ni Carla ang mukha niya. Kung magising siya, magiging vegetative state siya at doon mo siya ilalagay sa isang specialized na lugar at aayusin ang mga bagay-bagay. Pero hindi magigising si Junjun. Kailangan mong tanggapin iyan. Tumango siya ng dahan-dahan na parang kinukumbinsi ang sarili. Sige,
Kakausapin ko yung abogado na binanggit mo. Ngumiti si Carla, hinalikan siya sa bibig. Ginagawa mo ang tama, ipagmamalaki ka ng tatay mo. Nagtapos ang recording. Nanginginig ako, literal na nanginginig sa matinding galit. Pinaus ni Atty. Garcia ang video. Mayroon pang 2 pag-uusap na nakuha namin, pero ito ay sapat na para patunayan ang premeditation at masamang hangarin. Ipakita mo sa akin ang iba, nagduda siya. Mang Tonyo, marahil mas mabuti. Ipakita mo sa akin. Nagpatuloy siya sa 2nd recording. 2 linggo pagkatapos ng una, parehong pasilyo. Mag-isa si Carla nakausap ang telepono. Hindi niya alam na may camera na may audio ang pasilyo. Rodrigo, ako ito, si Carla. Oh, ang asawa ni Junjun. Tingnan mo, kailangan mong pabilisin ang mga dokumento na pinag-usapan natin. Hindi. Pumayag na siya. Nag-iinarte pa rin ng kaunti pero pipirmahan niya. 50% ng hiningi mo. Okay? Perfect. Pero kailangan mabilis bago magbago ang isip niya o hindi ko alam kung magpasya ang matanda na magising. Tumawa siya. Tumawa siya. Joke lang, Rodrigo. Joke. Sabi ng mga doktor, patay na siya. Oo. Sa susunod na linggo, perpekto. Magugustuhan ng mga magulang ko ang bagong bahay. Sa wakas, may magandang lumabas sa lahat ng trahedyang ito. Binaba niya ang telepono, inayos ang kanyang buhok sa salamin ng bintana at bumalik sa silid kung saan ako ay nasa koma. Ipinakita ni Atty. Garcia ang 2nd recording. Sina Junjun at Carla sa waiting room. 3 buwan pagkatapos ng aking aksidente. Junjun, dumaan ako sa bahay kahapon. Pinalitan ng mga biyenan mo ang lahat. Hindi na ito mukhang bahay ng tatay mo. Carla, sinasadya nila. Mas madali kapag kailangan mong ibenta. Ibenta. Hindi ko kailanman pinag-usapan ang pagbebenta. Junjun, isipin mo. Malaking bahay, maraming maintenance, puno ng malungkot na alaala. Mas mabuti na ibenta, hatiin ang pera. Ang mga magulang ko ay bibili ng mas maliit. Kukunin mo ang bahagi mo. Lahat ay masaya. Carla, masyadong kalkulado iyan. Iyan ang tawag sa pagpaplano. May kailangang mag-isip sa hinaharap habang ikaw ay nandyan na pinahirapan ang sarili mo. Katapusan ng mga recording, tiningnan ko si Atty. Garcia. Gusto nang lumabas ang luha, ngunit hindi ko hinayaan. Hindi, ngayon sapat na. Higit pa sa sapat. Ito ay nagpapatunay na minanipulan niya ang lahat mula sa simula na mayroon siyang mga plano bukod pa sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Mayroon pa ba? Oo. Binuksan niya ang isa pang folder. Nakakuha kami ng access sa kanyang mga email kay Atty. Ramirez na may judicial authorization, syempre. Inilagay niya ang mga printout sa harap ko. Nagsimula akong magbasa. Email mula kay Carla kay Ramirez 10 linggo pagkatapos ng aksidente. Rodrigo, halos kumbinsido na si Junjun. Kailangan lang ng kaunting tulak. Maaari mo bang pabilisin ang mga papeles? Kung mas mabilis itong magawa, mas mabuti. Palaging naging pabigat ang matanda sa buhay ni Junjun. Gayunpaman, ngayon na sa wakas ay mawawala na siya. Dapat samantalahin ni Junjun ang kalayaan. Kapag namatay siya, magkakaroon si Junjun ng bahay na iyon at mga 5 milyon piso mula sa kanyang savings. Ito ang magiging bagong simula namin. Nanginginig ang mga kamay ko. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Sagot mula kay Ramirez. Maaari kong ihanda ang lahat sa 1 linggo, ngunit magkakahalaga ito ng 24,000 piso. Kalahati ngayon, kalahati sa pagpaparehistro. Carla, perpekto. Kukuha ako mula sa pera niya. Hawak ni Junjun ang lumang power of attorney. Makakagawa ako ng ilang withdrawals. Hindi niya kakailanganin ng pera kung nasaan siya. Hindi ko na kayang magbasa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi lang nila ninakaw ang bahay ko. Pinlano nila ang lahat ng malamig. Inaasahan nila ang aking kamatayan. Ginamit nila ang aking sariling pera para bayaran ang abogado na nagpeke ng mga dokumento. At ang anak ko ay hinayaan itong mangyari. 3 linggo. 3 linggo ng tahimik na paghahanda habang natutulog ng payapa sina Junjun at Carla, iniisip na nagtagumpay sila. Nagtrabaho si Atty. Garcia na parang isang general na bumubuo ng estratehiya sa digmaan at ang digmaan ay eksakto ang gagawin ko. Mang Tonyo, aalalahanin natin sa 3 magkasabay na fronts.
kriminal, sibil at pagbabalik ng pag-aari. Hindi nila malalaman kung saan nanggagaling ang suntok hanggang sa huli na ang lahat. Nakaupo sa kanyang opisina na may tambak ng mga dokumento sa paligid, sinisipsip ko ang bawat salita. Criminal front, reklamo sa Specialized Public Prosecutor's Office, aggravated fraud, laban sa inyo. Pagsasamantala ng mga dokumento para sa kita, breach of trust, para sa 2,360,000 piso. Minarkahan niya sa isang listahan. Sina Carla at Atengel Ramirez ang pangunahing target. Ang premeditation ay pinatunayan ng mga email at recording. Ang inaasahang parusa ay 3 hanggang 8 taon. At si Junjun, mabigat na paghinto. Ang iyong anak ay sangkot din. Nag-withdraw siya ng pera, pumirma ng mga dokumento na alam niyang kayo ay walang kakayahan. Hindi mahalaga kung minanipula siya. Sa ilalim ng batas, nagawa niya ang isang krimen. Ang inaasahang parusa, 2 hanggang 5 taon. Mahirap akong lumunok. Anak ko siya, ngunit kailangan itong mangyari. Sibil na harapan, demanda para sa material at moral damages. Hihingiin natin ang bawat pisong nagastos, bawat bagay na naibenta, kasama ang kompensasyon para sa pinsalang idinulot. Magkano? Fing to 900,000 piso, 2,360,000 mula sa ninakaw na pera, 1,840,000 mula sa mga bagay na naibenta sa ilalim ng kanilang market value, kasama ang gintong medalyon na nagkakahalaga ng 80,000 piso na naibenta ng 48,000. Koleksyon ng mga bihirang libro na nagkakahalaga ng 1,960,000 na naibenta ng 24,000 at 1,700,000 para sa moral damages para sa pinsalang idinulot. Konserbatibo ito. Maaari tayong humingi ng higit pa. Ayoko ng higit pa. Gusto ko lang ang tama. Ngumiti siya sa paraang nagpapahiwatig ng paggalang. Kaya mananalo kayo. Gustong-gusto ng hukom ang makatwirang demanda. Pagbabalik ng pag-aari na may agarang utos, ipapatunayan natin ang pagsasamantala ng dokumento at hihingiin na ibalik sa inyo ang bahay kaagad. Sa pamamagitan ng graphological expert analysis at mga email, halos garantisado na ito. Gaano katagal bago makuha iyon? Sa tamang hukom, 1 linggo. Ipinasa ko ang aplikasyon kaninang umaga. Ang hearing ay nakaschedule para sa Lunes. Biyernes noon, 3 araw na lang. Alam ba nila ang kahit ano? Wala. Nag-ingat kami ng lubos. Walang dokumento ang naipabatid pa. Sa Lunes ng umaga, isang sheriff ang kakatok sa pinto ng bahay na yon na may order of restitution. 2 oras para lumikas ng walang negosasyon. Sumandal ako sa upuan. Pagkatapos ng mga linggo ng matinding tensyon, sa wakas ay malapit na. At ang mga biyenan sina Aling Feli at Mang Bert, sasagot din sa kasong kriminal. Qualified theft at misappropriation of property. Lumalabas na alam nilang hindi sa kanila ang bahay. Pinatunayan ng mga email na sinabi sa kanila ni Carla ang lahat. Ibinato ni Atishar Garcia ang isa pang dokumento sa desk. Nahanap ko ito sa pag-iimbestiga ng kanilang background. Si Mang Bert ay mayroon ng 2 conviction para sa fraud. Si Aling Feli ay may kasong bouncing checks. Mga petty criminals sila na akala nila nanalo sila sa loto. Ang nakuha nila ay kalamidad. Sa weekend na yon, nanatili ako sa bahay ni Pedro. Pinaplano ang bawat detalye. Tinulungan niya akong mag-organisa ng kumpletong listahan ng lahat ng ninakaw. Bawat libro, bawat bagay, bawat alaala na nawasak. Tumawag si Junjun ng Sabado sa huling pagkakataon mula nang ako ay magising. Sa pagkakataong ito sinagot ko, Itay, puno ng sakit ang boses niya. Kasalanan, takot, desperasyon. Junjun, Itay, kailangan nating mag-usap, pakiusap. Alam kong sinira ko ang lahat, pero maayos ko. Maaalis ko ang mga magulang ni Carla. Sa Lunes ng 9:00 ng umaga, magkakausap kayo? Anong ibig mong sabihin? Maiintindihan mo. Pinabaan ko siya. Tiningnan ako ni Pedro mula sa kusina. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Inaasahan niya na mamatay ako para makinabang sa mana ko, Pedro. Lubos akong sigurado. Dahan-dahang lumipas ang linggo.
Nagpunta ako sa misa sa unang pagkakataon mula nang mag-aksidente. Nagsindi ako ng kandila para kay Aling Nena. Bumulong ako, "Mahal ko, naligaw ang anak natin, pero ipapakita ko sa kanya kung paano bumalik." Dumating ang Lunes na malinaw ang langit. Nagising ako ng 6:00. Sinunod ko ang mga damit na inihiwalay ko. Itim na pantalon, simpleng puting button-down na shirt, closed shoes. Sinuklay ko ang aking buhok, tiningnan ang aking sarili sa salamin. Hindi na ako ang taong nagising na nalilito sa ospital 6 na buwan na ang nakakaraan. Ako ang taong lumaban sa loob ng 69 taon para makarating dito at walang sino man ang kukuha sa akin noon. Dinala ako ni Atyrone Garcia ng 7:30 sa kanyang sasakyan. Sinuri niya ang mga dokumento sa huling pagkakataon. Nasa daan na ang sheriff patungo sa bahay na may order. 2 pulis ang kasama niya. Sa 9:00 ng eksakto, kakatok siya sa pinto at matatanggap ni Junjun ang abiso ng criminal action sa kanyang kumpanya. Gayon din sa 9:00, matatanggap ito ni Carla sa bahay ng kanyang mga magulang. Lahat ay sabay-sabay. Estraheya militar. Atakehin ang lahat ng panig ng sabay-sabay upang wala silang oras para mag-organisa. Dumating kami sa aming kalye 8:50. Nagpark kami 3 bahay pababa. Mula sa loob ng kotse, nakikita namin ang bahay ko, ang bahay na itinayo ni Aling Nena, ang bahay kung saan ko pinalaki ang anak ko, ang bahay na ninakaw sa akin habang ako ay naghihirap sa kama ng ospital. Bumalik ang patrol car ng dahan-dahan tahimik. Huminto ito sa harap ng gate 8:58. Bumaba ang sheriff sa kotse na may folder sa ilalim ng braso. 2 pulis ang kasama niya. Kumatok siya sa pinto. Ang puso ko ay tumibok ng malakas na halos masakit. Inilagay ni Atyrone Garcia ang kanyang kamay sa aking balikat. "Humihinga lang, Mang Tonyo." Huminga ako. Bumukas ang pinto. Lumitaw si Aling Feli. Floral na bata. Gusot ang buhok. Mukha ng bagong gising. Sinabi niya ang isang bagay na hindi namin narinig mula sa kotse. Ibinigay ng sheriff ang dokumento. Kinuha niya ito, nagsimulang magbasa, at pagkatapos ay umalingaw-ngaw sa buong kalye, ang sigaw na inilabas niya. Narinig ito kahit sa loob ng saradong kotse. Mang Bert, lumabas ka ngayon." Gumuho si Carla ng totoo. Umupo siya sa sahig, hawak ang ulo. "Nawala ang lahat sa akin." "Hindi ka nawala. Hindi mo kailanman nakuha dahil hindi ito sayo." Tiningnan ni Atyrone Garcia ang kanyang relo. 1 oras at 5 minuto. "Iminumungkahi ko na simulan ninyong ayusin ang inyong mga gamit." Tumingin si Mang Bert sa paligid. "Wala kaming mapupuntahan. Dapat naisip ninyo iyan bago tanggapin ang isang ninakaw na bahay." Umakyat ang 3 sa silid kung saan sila naka-install. Narinig ko ang mga drawer na bumubukas, mga bagay na inihagis sa mga maleta. Umiiyak si Aling Feli, sinisigawan ni Carla ang kanyang mga magulang. Umupo ako sa sofa. Dinalhan ako ni Atyrone Garcia ng tubig. "Ayos lang ba kayo?" "Oo, sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, ayos ako." 50 minuto pagkatapos, bumaba sila. 3 maleta, 2 kahon. 2 linggo pagkatapos ng pagbabalik ng pag-aari, kaming lahat ay nasa hukuman, courtroom sa 2nd palapag. Ang mga matigas na silya na nakakasakit sa likod, maingay na aircon. Ako ay nakaupo sa tabi ni Atyrone Garcia. Sa kabilang panig ng silid, si Carla kasama ang isang public defender, si Aling Feli at Mang Bert kasama ang isa pang abogadong tagapagtanggol, si Ate Fijao. Ramirez kasama ang isang pribadong abogado na halatang mahal, malamang ay binayaran ng maruming pera mula sa ibang mga kliyente. Si Junjun ang huling pumasok, mag-isa, madilim na suit, malalim na eye bags, 20 taon ang tanda sa loob ng 2 linggo. Nag-cruise ang aming mga tingin. Sinubukan niyang ngumiti. Inilihis ko ang tingin. Ang piskal ay isang seryosong lalaki, nasa 50s, puno ng mga dokumento ang folder. Nang magsimula siyang magsalita, naging tahimik ang silid. "Your Honor, humaharap tayo sa isang malubhang kaso ng pandaraya sa konteksto ng pamilya. Krimen na ginawa laban sa isang matandang lalaki sa matinding estado ng pagiging mahina, na sanhi ng aksidente. Binuksan niya ang ekspediente. Inakusahan, Junjun del Rosario, aggravated fraud at breach of trust.
Nag-withdraw siya ng 2,760,000 piso mula sa account ng sarili niyang ama habang siya ay walang kakayahan. Pumirma ng mga dokumento ng real estate transfer na alam niyang peke. Ang inaasahang parusa ay 2 hanggang 5 taon ng pagkakakulong sa closed regime. Yumuko si Junjun. Inakusahan, Carla Blanco de Del Rosario, aggravated fraud, pagsasamantala ng mga dokumento at criminal conspiracy. Pinlano at kinilala ang buong scheme. Kabilang sa mga ebidensya ang mga recording ng pag-uusap at mga email na nagdetalye ng premeditation. Ang inaasahang parusa ay 3 hanggang 8 taon. Matigas si Carla sa kanyang upuan, magkakrus ang mga kamay na halos mamutla ang mga buko. Inakusahan, Aling Feli Martinez Blanco at Mang Bert Augusto Blanco, qualified theft at misappropriation of property. May kaalaman sila sa ilegal na pinagmulan ng ari-arian. Sadya nilang ipinagbili ang mga ari-arian ng biktima. Ang inaasahang parusa ay 1 hanggang 4 na taon. Nagsimulang umiyak si Aling Feli ng mahina. Tumingin si Mang Bert sa sahig. Inakusahan, Rodrigo Ramirez, abogado, pagsasamantala ng mga dokumento, aggravated fraud at ilegal na paggamit ng propesyon. Pinilit niyang gumawa ng mga peking notarized power of attorney at deeds. Binayaran niya ang isang empleyado ng notarial office. Ang inaasahang parusa ay 3 hanggang 8 taon kasama ang permanenteng disbarment mula sa Integrated Bar of the Philippines. Hindi man lang gumalaw si Atertino Ramirez, sanay na siguro siya. Ang hukom, isang lalaki na nasa 60s, puting-puti ang buhok, makapal ang salamin, tiningnan ng bawat akusado. Mayroon bang nais magpahayag bago magpatuloy? Tumayo ang abogado ni Junjun. Your Honor, kinikilala ng aking kliyente ang mga pagkakamali na nagawa. Siya ay biktima ng psychological manipulation ng kanyang asawa sa isang sandali ng matinding kahinaan. Siya ay handang magbayad ng buong pinsala sa biktima at makipagtulungan sa hustisya. Nagtala ang hukom, nakarehistro ang pahayag, ngunit ang manipulasyon ay hindi nagpapawalang sala sa kriminal na responsibilidad. Magpatuloy tayo. Tumayo si Atayan Garcia. Your Honor, bukod sa criminal action, nagsumite kami ng civil case para sa material at moral damages. Inilagay niya ang kopya ng ekspediente sa desk ng hukom. 5,900,000 piso. Detalye, 2,360,000 na kinuha mula sa savings, 1,840,000 mula sa mga bagay na naibenta sa ilalim ng kanilang market value, kasama ang gintong medalyon na nagkakahalaga ng 80,000 na naibenta ng 48,000. Koleksyon ng mga bihirang libro na nagkakahalaga ng 1,960,000 na naibenta ng 24,000 at 1,700,000 para sa moral damages para sa pinsalang idinulot. Tiningnan ng hukom ang dokumento. Mayroon ba kayong detalyadong listahan ng mga bagay? Kumpleto, Your Honor. Kasama ang mga resibo ng pagbili, mga valuation report, at ebidensya ng pagbebenta ng mga akusado. Mabuti. At tungkol sa moral damages, tiningnan ako ni Atifer Garcia. Tumango ako. Nagpatuloy siya. Nagising si Mang Tonyo mula sa koma para matuklasan na nawala na ang lahat sa kanya. Your Honor, bahay, ari-arian, alaala, mga larawan ng kanyang yumaong asawa na sinunog ng mga akusado, mga libro na nakolekta sa loob ng 30 taon na ibinenta na parang basura, medalyon ng pamilya na 70 taong gulang na nawawala at lahat ay orkestrado ng sarili niyang anak habang siya ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Mabigat na katahimikan sa silid. Tinanggal ng hukom ang kanyang salamin, nilinis ito, isinuot ulit, tiningnan ang mga akusado. Sa 32 taon ng pagiging mahistrado, marami na akong nakitang krimen, ngunit kakaunti ang kasing sama nito, pagsasamantala sa isang ama na nasa koma para nakawin ang kanyang ari-arian. Umiling siya. Inuutusan ang pag-block sa lahat ng ari-arian ng mga akusado, sina Junjun at Carla, bilang garantiya ng indemnization. Seizure ng sasakyan na binili gamit ang pera ng biktima at itinakda ang pagbabayad ng pansamantalang pensyon na 24,000 piso buwan-buwan sa biktima hanggang sa maging pinal ang desisyon. Tumayo si Carla. Your Honor, hindi ko kayang magbayad.
Wala akong kita. Dapat naisip mo yan bago magnakaw. Hinampas ng hukom ang gavel. Itinataas ang pagdinig. Susunod na sesyon sa loob ng 45 araw. Tumayo ang lahat, mga abogado, nag-aayos ng mga papeles, mga akusado na nalito, nagsisikap na iproseso. Lumapit si Junjun sa akin. Si Ataymer Garcia ay pumwesto sa pagitan namin. Itay, pakiusap, 1 minuto lang. Tiningnan ko si Ataymer Garcia, tumango siya. Lumayo siya ng ilang hakbang. Nandoon si Junjun sa harap ko, mukha siyang wasak. Tapos, ibenta ko ang kumpanya. Babayaran ko ang bawat piso. Maaaring tumagal ng taon, pero babayaran ko. Ayoko ng kumpanya mo. Gusto ko ng dignidad ko. Alam ko. Diyos ko. Alam ko. Hinimas niya ang kanyang buhok. Hindi ko inaasahan na patawarin ninyo ako. Hindi ko deserve. Pero dapat ninyong malaman, mahal ko kayo. Palagi ko kayong minahal. Tiningnan ko ang lalaking ito, ang anak ko, ang sanggol na pinasuso ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang teenager na umiyak sa aking bisig nang mamatay ang kanyang ina. At ang katotohanan ay malinaw na parang kristal. Minahal mo ako, Junjun, noon, dahil ang nagmamahal ay hindi gumagawa ng ginawa mo. Mahina ako. Hindi, mahina ang mag-atubili. Mahina ang magduda. Ikaw ang pumili. Pinili mo ang isang babae na ilang buwan mo palang kilala kaysa sa isang ama na nagpalaki sa iyo sa loob ng 42 taon. Pinili mo ang pera kaysa sa pagkatao. Pinili mo ang kaginhawaan kaysa sa karangalan. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Ito ang lahat ng ayaw kong maging. Ngunit iyan ang naging ikaw. Huminga ako ng malalim. At ngayon kailangan mong mabuhay kasama iyan, tulad ng kailangan kong mabuhay kasama ang natitira. Tumalikod ako para umalis. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking braso desperado. Itay, pakiusap, huwag mo akong iwan. Tiningnan ko ang kanyang kamay sa aking braso, pagkatapos ang kanyang mukha. Ikaw ang unang umabandona sa akin nang pirmahan mo ang mga papeles na iyon, nang i-withdraw mo ang pera ko, nang hayaan mo silang sunugin ang mga larawan ng iyong ina. Inalis ko ang aking braso mula sa kanyang kamay. Ngayon kailangan mong matutong mabuhay sa iyong mga desisyon, tulad ng natututo akong mabuhay sa akin. At lumabas ako sa courthouse na nakataas ang noo, iniiwan ang anak na mayroon ako at ang estranghero na naging siya. 3 linggo pagkatapos ng hearing, nagsumite si Junjun ng petisyon para sa diborsyo, contentious separation, na nag-aakusa ng pandaraya at masamang hangarin. Lumaban si Carla, syempre gusto niya ang kalahati ng lahat. Wala siyang nakuha. Sinuri ng hukom ang mga email, ang mga recording, ang mga testimonya, hatol, pinawalang bisa ang kasal dahil sa depekto ng pahintulot. Nagpakasal si Carla na may lihim na intensyon, minanipula si Junjun mula sa simula. Lumabas siya sa kasal na eksakto ang dinala niya. Tinawagan ako ni Ataymer Garcia na may balita. Pronounced ang diborsyo. Opisyal na malaya si Junjun. Malaya. Kakaibang salita para ilarawan ng isang wasak na lalaki. Sinubukan ni Carla na umapela. Ginastos niya ang kaunting pera na mayroon siya sa mga abogado na nangako na babaligtarin ang sitwasyon. Walang nabaligtad na nakitira siya sa kanyang mga magulang sa isang maliit na apartment sa 2nd palapag sa isang housing unit. Nagtatrabaho sa isang call center. Minimum wage, ang buhay na hindi niya kailanman naisip na mabuhay. Ang kanyang mga magulang ay permanenteng bumalik sa probinsya. Hindi nila matanggap ang kahihiyan. Sa maliit na bayan, alam ng lahat ang lahat at alam ng lahat na ninakaw nila ang isang lalaki na nasa koma. Si Ataymer Ramirez ay inaresto ng in flagrante delicto na nagsisikap na suhulan ang isa pang empleyado ng notarial office. 2nd conviction. Sa pagkakataong ito ay walang piyansa, 7 taong pagkakakulong sa closed regime. Permanenteng disbarred mula sa Integrated Bar of the Philippines. At si Junjun, ibinenta ni Junjun ang kumpanya sa mas mababa sa kalahati ng market value nito. Kailangan niya ng mabilis na pera para sa indemnization. Nakakuha siya ng 3 milyong piso. Idineposito ang lahat sa aking account sa isang bagsakan. Kulang pa ng 2,900,000 piso.
Nakahanap siya ng trabaho bilang empleyado sa isang consulting firm. Junior consultant, sa kabila ng kanyang 15 taon ng karanasan, sahod na 336,000 piso buwan-buwan, umupa siya ng isang one-bedroom apartment sa isang simpleng lugar. Basic na muebles, simpleng buhay. Ang pagbagsak ay brutal. Mula sa matagumpay na negosyante hanggang sa ordinaryong empleyado sa loob ng ilang buwan, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo ni isang beses. Bawat ika-15 ng buwan, regular siyang nagdedeposito ng 90,000 piso sa aking account. Mas higit ito sa 1/4 ng kanyang sahod, ngunit hindi siya kailanman nahuli at bawat linggo tumatawag, "Itay, si Junjun ito. Gusto ko lang malaman kung ayos kayo. Hindi niyo kailangan balikan ang tawag. Gusto ko lang malaman ninyo na iniisip ko kayo." Sa unang mga pagkakataon, binubura ko ang mga mensahe ng hindi nakikinig. Pagkatapos ay nagsimula akong makinig ngunit hindi sumasagot. 2 buwan ang naging 3. 3 ang naging 6. Kinausap ako ni Pedro isang Sabado ng hapon. Nagkakape kami sa kanyang teras. "Tonyo, hanggang kailan ka magiging ganito? Ganon din ang ginagawa sa iyo. Pinaparusahan mo siya. Pinaparusahan mo ang sarili mo." Dahan-dahan kong inilagay ang tasa ko sa mesa. "Hindi ko pinaparusahan ang sinuman, Pedro. Pinoprotektahan ko ang sarili ko." "Pinoprotektahan mula saan? Wasak na siya. Nagbabayad na siya, nagsisikap, at iyan ay nagbubura sa kanyang ginawa." "Hindi, pero anak mo siya, ang kaisa-isa mong anak. Ipapasan mo ba ang galit na ito hanggang kailan?" "Hanggang sa libingan." Iyon ang tumama sa akin. "At anong kinalaman ni Aling Nena dito? Minahal mo ang babaeng iyon nang mamatay siya. Isang bahagi mo ang namatay kasama niya. Isinara mo ang sarili mo, nag-focus ka kay Junjun. At ngayon na nagkamali si Junjun, isang malaking pagkakamali, hindi ko itatanggi. Isinasara mo ulit ang sarili mo, hindi ito pagmamataas, ito ay sakit. Kung gayon, ibahagi mo ang sakit na yan sa kanya. Makipag-usap, maglabas ng sama ng loob, ngunit huwag mong putulin ang nag-iisang anak mo dahil nagkamali siya. Ang pagkakamali ay ang pagkalimot ng kaarawan, Pedro. Ang pagkakamali ay ang hindi pagtawag sa linggo. Ang ginawa niya ay isang krimen at pinarusahan na siya ng hustisya. Ngayon ang tanong ay, parurusahan mo ba siya magpakailanman?" Lumabas ako sa bahay niya na nababagabag. Hindi ako nakatulog buong gabi sa pag-iisip. Noong Lunes, tinawagan ko si Atiaran Garcia. "Gusto kong magkaroon ng kasunduan sa anak ko." "Anong uri ng kasunduan?" "Maaari niya akong bisitahin isang beses sa isang buwan dito sa bahay kasama kayo sa unang mga pagkakataon. Supervision, proteksyon para sa akin at para sa kanya." Tinawagan ni Atiaran Garcia si Junjun. Kalahating oras pagkatapos, tumawag siya pabalik. Pumayag siya. Umiyak siya nang malaman. Sinabi niyang tatanggapin niya ang anumang kondisyon. Ang unang pagbisita ay nakaschedule para sa susunod na Sabado ng 10:00 ng umaga. Buong linggo akong kinakabahan, nilinis ko ang bahay ng 3 beses, gumawa ako ng carrot cake, ang paborito niya. Pagkatapos ay itinapon ko dahil parang masyadong mahina, na parang nagbibigay ako ng gantimpala sa masamang pag-uugali. Dumating ang Sabado, 10:00 nang eksakto tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto. Nandoon si Junjun. Polo shirt na light blue, maikli ang buhok, ayos ang balbas. Mukha siyang pagod, ngunit malinis. May hawak siyang bouquet ng daisies, ang paborito kong bulaklak pagkatapos ng hydrangeas. "Itay." "Junjun." Nandun lang kami. Walang sino man ang nakakaalam kung paano kumilos. Si Atiaran Garcia, na dumating 15 minuto bago, ang pumutol sa katahimikan. "Pumasok tayo." Umupo kami sa sala. Si Junjun sa parehong lugar kung saan siya umupo noong araw ng reintegration. Ako sa sofa, si Atiaran Garcia sa isang side chair. "Kumusta ka, Junjun?" Tanong ko. Mahina, maingat ang boses. "Mas mabuti. Bumalik na sa normal ang bahay. Nagawa kong bawiin ang ilang libro, dinala ko. Nasa kotse, kumulo ang puso ko. Alin? No Limit ang Here, El Filibusterismo, at mga ibong mandaragit.
Nahanap ko ang isang kolektor na bumili kay Aling Feli. Ibinenta niya ulit sa akin. Naglabas ng luha ang mga mata ko. Hindi ko hinayaan na bumagsak. Magkano ang binayaran mo? 40,000 piso. Alam ko ang tunay na halaga, pero kailangan ko itong bawiin para sa inyo. Junjun, wala kang 40,000 piso. Kumuha ako ng loan, babayaran ko sa loob ng 2 taon. Tiningnan ko ang lalaking ito, ang anak ko. Isinasakripisyo ang kaunting mayroon siya para ibalik ang marami sa ninakaw niya. Salamat. Yun lang ang nasabi ko. Tumagal ng 1 oras ang pagbisita. Nag-usap kami ng mga walang kwentang bagay. Ang trabaho niya, ang kalusugan ko, ang panahon, na parang mga estranghero na magalang na umiinom ng tsaa. Nang umalis siya, iniwan niya ang mga libro. Kinuha ko ang Noli Me Tangere. Binuksan ko sa unang pahina. Mayroong dedikasyon na ako mismo ang sumulat 20 taon na ang nakakaraan para sa akin, na hindi kailanman titigil sa pagkatuto. Mahigpit kong niyakap ang libro at sa wakas, umiyak ako. Dahil ang ilang mga bali ay hindi ganap na gumagaling. Natututo kang mabuhay sa mga lamat. 3 taon na ang lumipas mula nung araw na iyon sa ospital. 3 taon na parang 30. Hayaan ninyong ikwento ko kung saan napunta ang bawat piraso ng chessboard na ito. Nagtapos si Carla ng 2 taong pagkakakulong sa semi-open regime. Lumabas siya 8 buwan na ang nakakaraan. Nagtatrabaho sa isang collection call center. Katatawanan ng tadhana. Siya na nagnakaw ngayon ay ginugugol ang kanyang mga araw sa paghingi ng utang ng iba. Sahod na 29,000 piso buwan-buwan. Nakatira sa isang studio apartment sa labas ng syudad. Walang kotse, walang luho, walang anuman sa kanyang pinangarap ng magpakasal sa anak ko. Nakasalubong ko siya minsan sa supermarket. Nasa pila siya sa cash register na may basic na basket, bigas, pasta, mantika, tomato sauce, simpleng damit, nakapusod ang buhok ng walang estilo, malalim ang eye bags, nagkrus ang aming mga tingin, namutla siya, yumuko, hindi bumati, hindi rin ako. Ang ilang tulay ay nasusunog ng lubusan na halos wala nang natitirang abo. Nagtatrabaho pa rin si Junjun sa consulting firm. Senior consultant na siya ngayon, nakakuha ng promotion pagkatapos ng 2 taon. Tumaas ang sahod niya sa 140,000 piso. Nakatira pa rin sa parehong maliit na apartment. Maaari na siyang lumipat sa mas maganda, ngunit mas gusto niyang mag-ipon. Bawat buwan, regular siyang nagdedeposito ng 68,000 piso sa aking account. Halos nabayaran na niya ang lahat, kulang na lang ng 412,000 piso. Dapat ay matapos siyang magbayad sa loob ng 7 buwan at bawat Sabado ng 10:00 ng umaga, bumibisita siya sa akin. Hindi nakasama si Atayor Garcia. Huminto iyon pagkatapos ng 1 taon. Ngayon, kaming 2 na lang. Dumating siya. Nagkakape kami. Nag-uusap ng mga walang kwentang bagay. Minsan nagdadala siya ng bulaklak. Minsan nagdadala siya ng libro na nakita niya at naisip niyang magugustuhan ko. Noong nakaraang buwan, lumitaw siya na may unang edisyon ng The Woman Who Had Two Navels ni Nick Joaquin na nakita niya sa isang lumang libreriya sa Iloilo. Nagbayad siya ng 50,000 piso, higit pa sa kanyang kayang bilhin. Ngunit binili niya pa rin. Nakita ko at agad kong naisip kayo. Tinanggap ko ang libro. Nagpasalamat ako, ngumiti siya ng mahiyain ng ngiti ng isang taong hindi pa rin sigurado kung welcome siya. At ang totoo, welcome siya, ngunit hindi tulad ng dati. Hindi kailanman tulad ng dati, parang isang baso na nabasag. Idinikit mo ang mga piraso. Maganda tingnan sa istante, ngunit hindi mo na magagamit ulit nang hindi ka masasaktan sa mga lamat. Nag-usap kami at nagtawanan tungkol sa ilang bagay, ngunit may isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Isang limitasyon na walang sino man ang nakakaalam kung paano tatawirin. Hindi na niya ako niyakap ulit. Hindi na ako muling humawak sa kanyang kamay. Hindi kami nagkasama sa mga holiday. Hindi kami nagdiwang ng Pasko ng magkasama. Hindi kami nagdiwang ng kaarawan ng magkasama. Ito ay isang magalang, respetadong relasyon, ngunit malayo, tulad ng 2 kakilala na nagpapahalaga sa isa't isa. Ngunit hindi pinapayagan ang pagiging intimate. At bumalik ako sa pagtuturo ng libre sa community library. 3 beses sa 1 linggo. Literatura ng Pilipinas para sa mga high school student.
Ang makita ang mga binata at dalagita na umibig sa mga akda ni Rizal ay nagpapaalala sa akin kung bakit ko pinili na maging guro noon. Mas maganda ang hardin ko ng hydrangeas kaysa kailanman. Gumugol ako ng mga buwan sa pag-aalaga nito, pagtatanim ulit, pagpupuno. Bawat bulaklak na bumubuka ay isang maliit na tagumpay. Nabawi ko ang ilang bagay, ang mga libro na nailigtas ni Junjun. Isa sa mga porselana mula sa aparador na nakita ko sa isang flea market. Hindi ito tulad ng dati, hindi kailanman mangyayari. Ngunit ito ay isang bagay. Ang medalyon ay hindi na muling lumitaw. Masakit pa rin ang pagkawala na iyon, ngunit natutunan kong mabuhay sa iyan. At may isa pang bagay. May nakilala ako, ang pangalan niya ay Mang Lito. 62 taong gulang, byudo sa loob ng 6 na taon, dating guro ng kasaysayan na retirado. Nakilala ko siya sa reading group ng library. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga akda ni Nick Joaquin, pagkatapos ay tungkol sa buhay, tungkol sa mga pagkawala, tungkol sa mga bagong simula. Inimbitahan niya ako na magkape, tinanggap ko. Pagkatapos ay sa sinehan, pagkatapos ay sa hapunan. Hindi ito isang romance ng telenovela. Matanda na kami, praktikal, nakatapak sa lupa. Ngunit magandang kasama. May kasama para magbahagi ng mga libro, mga pag-uusap, komportableng katahimikan. Kung ang istoryang ito ay nakaantig sa inyong puso sa anumang paraan, mag-iwan ng komento na nagsasabi kung saan ninyo kami pinapanood. I-like ang video na ito para mas maraming tao ang makaalam sa istoryang ito at mag-subscribe sa channel na Mga Payo ni Lolo. Dahil bawat linggo ay nagdadala kami ng mga totoong testimonya ng mga taong tumangging sumuko. At tandaan, ang inyong dignidad ay hindi negotiable.